Well, mga kapopong, kumusta? Straight to the point na tayo dito sa update number 3 natin, ha? Marami kasi ang nag-question ngayon sa internet na kung ito ba na nangyari kay Idol Renz Abando sinadya ba talaga o hindi sinasadya? Huwag kayo magugulat sa mga ipapakita ko mamaya, ha? Actually kung pagbabasihan kasi natin ang mismong official video ng KBL ay medyo hindi nyo talaga mapapansin yung kabilang angle doon sa left side. Pero mabuti na lamang ay mayroong nag-upload sa internet ng isang fan video na isang fan na nanood ng live noong isang araw at nakasaksi at nakapag-record mismo ng video doon sa left side angle na pinangyarihan noong nangyari kay Renz Abando. Anyway, tingnan nyo na lang ito, ha? At i-slow motion ko na maigi para makita nyo. Pagmasdan nyo muna itong Koreanong naka number 7. Noong kasing rumebound itong naka number 7, ay nakasabay nitong rumebound itong si Abando, which is mapapansin natin dito na yung kamay noong Koreano napigilan pa ng kamay ni Renz Abando. So, posible ba na masabi natin na walang kinalaman itong naka number 7 sa nangyari kay Renz? Para sa akin medyo posible ng konti. Dahil noong rumebound kasi siya ay parang hindi naman niya alam na nasa likod niya itong si Renz Abando. Anyway, mag-focus tingnan nyo naman itong ginawa nitong import na naka number 32, ha? At please tingnan nyo maigi, ha? Itong naka number 32 hindi naman tumalon para rumebound. Pero ang kapansin-pansin kasi nasa harapan niya itong si Abando at noong moment na ma-rebound o mahawakan ni Renz Abando yung bola ay talagang dito ay mapapansin natin na parang nag-move a little bit forward itong naka number 32 at nagkaroon ito ng contact sa body ni Abando. At ito pa ang dapat nyong mapansin, ha? Noong mga panahon kasi na nasa airy itong si Renz at noong mga panahong tinapik nito ang kamay noong naka number 7 na Koreano ay totoong kahit papaano talaga magkakaroon talaga ng pagbabago doon sa vertical jump ni Abando dahil sa puwersa ng kanyang kamay against doon sa kamay noong Koreano. Pero mas lumala kasi yan noong ang lower body part naman ni Abando ang nagkaroon ng external force na naging dahilan sa kung bakit plakda ang likod nito sa floor, which is external force naman na masasabi talaga natin na galing doon sa naka number 32. Kaya noong mangyari yan ay ilang segundong hindi nakabago sa pwesto itong naka number 32 dahil rin siguro siya shock sa kanyang nagawa kay Renz Abando. Pero alam nyo ba ang balita ngayon sa South Korea? Na balita mismo galing sa isa sa mga sports news doon? Ibinalita lang naman nila na isang un-sportsman-like itong ginawa noong naka number 32 at itong pangyayari daw na ito na i-refer na nila sa Finance Committee ng KBL at magkakaroon ng meeting patungkol dito sa ginawa noong naka number 32 kay Idol Renz Abando. At hindi lang yan, ha? Pati kasi yung lahat ng mga referees noong araw na maganap yung hindi inaasahan kay Renz Abando ay ang lahat ng referees na yan makakasama rin sa mga question dahil sa poor management nila noong araw na yun. Talagang dito natin malalaman kung gaano talaga kaseryoso ang team ni Abando at ng mismong KBL patungkol dyan sa pangyayari na yan na hindi talaga nila palalagpasin. Pero huwag naman sana mangyari na kapag mayroong hindi talaga magandang resulta ang mangyayari kay Renz at kung intentionally talaga na ginawa ito noong naka number 32 ay mukhang magiging maaga ang pag-exit nitong player na ito sa KBL dahil sa ginawa niya dito kay Idol Renz Abando. Anyway, alam niyo naman siguro na ang karamihan ng team sa KBL apple of the eye talaga itong si Renz Abando. Ito ba ay dahil sa sobrang galing ni Abando sa basketball na parang strategy rin na ginagawa kay LeBron James sa NBA na upang masira ang laro nito ang strategy ng kalaban ay asarin na lang ito, which is actually ginagawa pa nga ito mismo noong coach noong kalaban ng
team ni LeBron James. Pero anyway, ang tanong ko naman sa inyo ay para ba sa inyo sinadya ba talaga noong naka-number 32 yung ginawa niya kay Idol Renz Abando? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!